Gusto mong mamiss ka, tumigil ka, tumahimik ka, bawasan mo ang effort at panoorin mo siyang siya ang unang mag-chat. Lahat ng lalaki gustong mamisaw sila ng babaeng gusto nila. Kaya anong ginagawa natin? Laging nagte-text, laging nagpaparamdam, laging nagbibigay, laging available. Pero ang tanong, mas na-appreciate ka ba? O mas lalo kang binaliwala? Ang totoo? Mas mamimiss ka ng babae kapag wala kang ginagawa. Hindi dahil nagpapakipot ka, kundi dahil ginagamit mo ang power ng silence, distance, at reverse psychology. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo kung paano ang hindi mo pagpaparamdam ang siyang magpapaisip sa kanya kung nasaan ka, anong ginagawa mo, at bakit biglang tahimik ka. Isang simpleng prinsipyo. Hindi mamimiss ang taong laging available. Bakit? Kasi wala siyang pagkakataong hanapin ka. Wala siyang chance maramdaman ang absence mo. Kapag araw-araw kang nagme-message, kapag ikaw ang laging unang bumabate, kapag ikaw ang laging nagbibigay effort, hindi ka namimiss, nasasanay lang siya sa presensya mo. Kapag bigla kang hindi nagpakita, kapag bigla kang hindi nag-text, kapag wala ka na sa usual spot, dun siya mapapaisip, asan na siya? Hindi siya nagparamdam ngayon, bakit kaya? May ginagawa ba siyang mas importante? Dun pa lang nagsisimula ang epekto ng pagkawala mo. Ang babae ay naturally curious. Kapag laging may kausap, laging may sagot, kampante siya. Pero kapag nawala ang boses mo, mas naririnig ka niya sa isip niya. Hindi mo kailangan sumigaw para mapansin. Minsan, yung bigla ang katahimikan mo, yan ang pinakamalakas mong mensahe. Kapag nag-message ka at di siya nag-reply, huwag kang mag-follow up. Kapag binasa niya ang message mo pero walang sagot, huwag kang mag-double text. Mas okay na mukhang hindi interesado kaysa mukhang desperate. Kapag tumigil ka sa pagpaparamdam, hindi ibig sabihin tinapos mo ang koneksyon. Pinapaalala mo lang na may hangganan ka. Hindi ka dapat laging nasa scene. Imagine mo to. May isang show sa TV na araw-araw mo nang pinapanood. Excited ka noong una. Pero habang tumatagal, nasasanay ka, nawawala ang thrill. Pero kapag nawala yung show for a week, biglang hahanap-hanapin mo. Ganon din sa'yo. Kapag palagi kang available, predictable at nandyan lang, hindi ka na iniisip. Kapag nawala ka, nagiging tanong ka. At kapag tanong ka, ibig sabihin nabubuhay ka sa isip niya. Sa Stoicism, ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay kapangyarihan. Kapag hindi mo siya kinakausap, hindi ka humihingi ng atensyon. Ibig sabihin, ikaw mismo ang atensyon. At ang babaeng dati ay kampante, ngayon ay magiging aligaga. Hindi siya nagparamdam ngayon, bakit? May iba na ba siyang kausap? Galit ba siya? O wala na talaga siyang pakialam? Hindi mo sinagot, hindi mo ipinaliwanag. Mas lalo kanyang iisipin. Kapag binawi mo ang effort, doon siya natutong maghabol. Ito ang prinsipyo ng pullback effect. Kapag binawi mo ang emosyonal na investment mo, doon siya matutong gumawa ng sarili niyang effort. Kasi dati, ikaw ang laging nagbibigay. Ngayon, wala na, tahimik ka. At doon siya magsisimula gumawa ng paraan. Mapapansin mo, bigla siyang magme-message. Bigla siyang magre-react sa stories mo. Bigla siyang magpaparamdam kahit walang dahilan. Hindi ka naghahabol, kaya siya ang maghahabol. Ito ang reverse psychology. Sa kakatahimik mo, siya ang natutong magsalita. Sa kakawala mo, siya ang gustong makakita. Sa hindi mo pagpaparamdam, nagiging mahirap ka makuha, kaya lalo kanyang gusto. Gamitin ang distansya para umangat. Habang hindi ka nagpaparamdam, hindi ka naman tumitigil sa pag-improve. Ayusin mo katawan mo. Ayusin mo pananamit mo. Ayusin mo social life mo. Mag-post ng konti pero powerful, kahit simpleng picture na maayos ka. Hindi mo kailangang ipakita sa kanya directly, pero mararamdaman niya. Lalo na kapag may mutual friends kayo o nag-i-stalk siya ng profile mo. Tahimik ka na pero mas gumanda ka. Kapag nagtataka siya kung bakit hindi ka affected, kung bakit kalmado ka, kung bakit parang hindi ka na naghahabol, dun siya nasusunog sa loob. At ito ang sagot. Hindi ka na yung dating lalaki na laging nagpaparamdam. Tahimik ka, pero nasa isip ka niya 24/7. Kung gusto mong mamiss ka ng babae, tigilan mong ipilit ang sarili mo. Walang babalik sa lalaking palaging available, pero palaging babalik ang isip ng babae. Sa lalaking marunong tumahimik, ang stoic na lalaki hindi nagpaparamdam. Kasi siya ang gustong maramdaman. At kung gagamitin mo ang power ng distance at silence, hindi mo kailangang gumawa ng kahit ano. Siya ang gagawa ng paraan para hanapin ka. Lalaki na hindi umaasa, siya ang nakakaadik. Ang lalaki na detached, mas lalong gusto ng babae. Babae man o lalaki, natural tayong naaakit sa bagay na mahirap makuha. At kapag hindi mo siya hinahabol, nagkakaroon siya ng tanong sa isip niya, bakit hindi niya ako hinahabol? Ang tanong na yan, nagiging simula ng pagkahumaling. Hindi ka naghahanap, kaya siya ang nakakaramdam ng kawalan. Lagi niyang iniisip na ikaw ang mauna.
Ikaw ang hihingi ng oras. Ikaw ang unang magpaparamdam. Pero ngayong tumigil ka, tahimik ka, walang effort, siya na ngayon ang nakakaramdam ng may nawala. At ang human brain, kapag may nawala, laging naghahanap. Psychological triggers that make her miss you. Scarcity principle. The more scarce something is, the more valuable it feels. Kapag laging available ang attention mo, madali kang baliwalain. Pero kapag bigla kang naging mailap, hindi ka na laging online, hindi ka na active sa chats, hindi ka na naglalabas ng sobrang daming kwento. Doon niya mararamdaman na parang nawawala siya. At yung feeling na yon, nagiging craving. Sa psychology, ito ang pinaka-powerful na tool ng addiction. Yung hindi mo alam kung kailan ka babatiin, kung kailan ka magre-reply, kung kailan ka magpaparamdam. Ganon ka ngayon sa kanya. Hindi mo siya inaaway. Hindi mo rin siya kinakausap palagi. Pero nandun ka, tahimik, minsan may update, minsan wala. Mas lalo siyang naiintriga. Mas lalo siyang nabibitin. At dun siya nawiwirduhan kung bakit ikaw pa rin ang laman ng isip niya. Ang hindi alam, laging iniisip. Kapag hindi ka nagpaparamdam, nagkakaroon ng mga tanong sa isip niya. Galit ba siya? May bago na ba siya? Wala na ba talaga siyang pakialam? Bakit parang okay siya kahit wala ako? At ang utak ng babae, kapag maraming tanong, lalo siyang nababaliw sa kakaisip. Habang nagbubuo siya ng mga senaryo sa isip niya, ikaw ang main character. At ikaw, tahimik lang, walang ginagawa, pero ikaw pa rin ang iniisip niya. Hindi ka nag-effort, pero effort na effort siyang mag-isip. Ang irony ng reverse psychology. Kapag hindi ka na interesado, saka sila nahuhumaling. Kapag wala ka ng ginagawa, saka sila gumagawa ng dahilan para isipin ka. Kapag ang babae ay walang sagot sa kilos mo, napipilitan siyang hanapin ang kahulugan. At dun mo siya naiwan. Hindi sa presence mo, kundi sa effect ng absence mo. Action versus mystery. Bakit mystery ang mas malakas? Lahat ng sinusubukan mong gawin, napapalitan ng isang hindi ko alam. Kapag sinubukan mong ipakita ang feelings mo, sinubukan mong iparamdam na mahal mo siya. Lahat yan madali niyang intindihin. Pero pag tumigil ka, kapag wala kang sinabi, walang closure, walang hint, mystery ka, at ang mystery, nakakabaliw. Hindi ka umiwas pero hindi ka rin lumapit. Ang ginagawa mong diskarte ay simple. Neutral presence. Hindi ka naglalambing. Hindi ka rin galit. Hindi ka nagpapaliwanag. Wala kang ginagawa pero may ginagawa sa kanya. Sa ganitong approach, ang utak niya ang lumalaban. Hindi ka kalaban. Hindi ka rin kakampi. Pero ikaw ang iniisip niya. At habang iniisip ka niya, mas lalo kang tumitibay sa utak niya. Kapag hindi ka gumalaw pero ikaw ang ginagalawan, may emosyon kahit wala kang aksyon. Habang tumitigil ka sa effort, napupuno mo pa rin siya ng emosyon. Hindi mo alam pero siya ang nagche-check kung online ka. Siya ang nag-aabang ng post mo. Siya ang biglang bumibisita sa profile mo. Siya ang nagse-search ng pangalan mo. Bakit? Kasi may emotional vacuum kang iniwan. At yung vacuum na yon, hinihigop ang utak niya. Habang wala kang ginagawa, tumataas ang value mo. Wala kang chat. Wala kang text. Wala kang kwento. Pero dumadami ang tanong niya. At habang dumarami ang tanong niya, tumataas ang halaga mo. Dahil hindi niya alam kung kailan ka mawawala. Hindi niya alam kung kailan ka babalik. Hindi niya alam kung bakit tahimik ka. At lahat ng yon ay mas mahalaga kaysa kahit anong sweet message. Ang sikreto para mamiss ka, hindi ang pagpapakita, hindi ang effort, kundi ang katahimikang may lalim. Ang presensyang hindi pisikal pero emosyonal. Kapag wala kang ginagawa, pero ikaw ang iniisip niya buong araw, panalo ka na. Hindi mo kailangang habulin. Dahil ang lalaking hindi nagpaparamdam, siya ang mas nararamdaman. Kapag hindi ka na active, doon siya nagiging reactive. May kapangyarihan ang disappearing act. Hindi mo kailangan mag-block. Hindi mo rin kailangang magsabi ng I need space. Kapag tahimik kang tumigil sa pagiging predictable, doon ka nagiging unpredictable. At sa psychology, ang uncertainty ang pinaka-stimulating. Kapag hindi mo siya kinausap, hindi mo siya kinalabit, siya na ang nagre-react sa kawalan mo. Hindi ka nagpaalam pero ramdam ang pag-alis mo. Kapag ang isang tao ay tahimik pero bigla na lang hindi na nandoon, walang away, walang closure. Mas matagal siyang iniisip kasi walang ending. At kapag walang ending, ang utak ng tao ay paulit-ulit na bumabalik sa hindi tapos. Kung paano ka nakakaapekto kahit tahimik ka. You occupy her mind without saying a word. Tahimik ka pero presence mo malakas. Hindi mo siya chine-check pero siya ang nagche-check sa'yo. Hindi mo siya kinukumusta pero siya ang naghahanap ng signal mo. Hindi mo siya kinakausap pero ikaw ang binabanggit ng utak niya. Ito ang tinatawag na psychological imprint. Na kahit wala ka, ikaw ang naiwan. May espasyo ka sa oras niya kahit hindi kayo nag-uusap.
May oras siyang tinitignan ang profile mo. May oras siyang tumitingin kung online ka. May oras siyang binabasa ang old messages nyo. At lahat ng ito ginagawa niya nang hindi mo hinihingi. Hindi mo siya kinulit, hindi ka nagpakaseryoso. Pero seryoso siyang nag-iisip tungkol sa'yo. Ang lakas ng what if, mas malakas sa I love you, binubuo niya ang kwento mo sa ulo niya. Kapag wala kang sinasabi, siya ang nagsasalita sa isip niya. Siguro busy lang siya. Baka may iba na siyang nakakausap. Hindi kaya nawalan na siya ng feelings? Hindi mo kailangang magsalita. Siya na ang bumubuo ng kwento mo. At habang siya ay naghihinala, lalo siyang na-attach emotionally. Kapag walang closure, lalong walang kapayapaan. Ito ang sikreto. Hindi ka galit. Hindi ka rin sweet. Wala ka lang. Tahimik. Pero dahil wala kang binigay na closure, walang kapayapaan sa puso niya. At kapag walang kapayapaan, hindi ka rin niya kayang bitawan. Paano mo pinipilit siyang mamiss ka nang hindi ka nagsasalita? You control the emotional tempo without force. Kahit wala kang message, ikaw ang nagpapaikot ng emosyon niya. Ganyan ang lalaking hindi nagmakaawa. Tahimik, pero alam ang epekto ng katahimikan. Kapag dati-dati ikaw ang palaging humahabol, at ngayon hindi ka man lang lumingon. Magugulat siya sa sarili niya kung bakit gustong-gusto kanyang balikan. Hindi mo ginawa pero gusto niyang gawin mo. Kapag hindi mo siya binati sa birthday, kapag hindi mo siya nilike sa post, kapag hindi ka nagparamdam kahit may dahilan. Naiinis siya, nalilito siya, naaapektuhan siya. Pero bakit? Kasi inaasahan niya ang attention mo. At ngayong wala na yon, parang may parte ng sarili niyang nawawala. Kapag ikaw ang iniisip kahit wala ka sa eksena, you are the quiet storm. Tahimik ka pero ramdam ang presensya mo. Hindi dahil sinisigaw mo ang feelings mo, kundi dahil dati mong consistency biglang naglaho. At kung alam mong meron kang naiwan, hindi mo kailangang balikan. Hayaan mong siya ang mapaisip. Siya ang magtanong. Siya ang manggulo sa sarili niyang isip. Dahil ikaw, kalma lang, you're not the voice she hears. You're the silence she can't ignore. Minsan hindi salita ang dapat mong gamitin para maintindihan ka. Minsan katahimikan mo ang magsasalita para sa'yo. At sa katahimikan mong yon, doon niya mararamdaman ang bigat mo. Hindi dahil galit ka. Hindi dahil nagmamalaki ka. Kundi dahil pinili mong lumayo ng may dignidad. Tahimik ka, pero siya ang hindi mapakali. Wala kang sinabi, pero siya ang may daan-daang tanong. Wala kang effort, pero siya ang hindi matahimik. Ganyan tumama ang presensya ng lalaking hindi kailangang ipilit ang sarili. Ganyan ang epekto ng stoic distance. Walang galit, walang drama, pero ramdam. The power shift, ikaw na ang hinahanap, hindi na siya. Dati, ikaw ang nangungulit. Dati, ikaw ang may hawak ng cellphone gabi-gabi. Nag-aabang ng reply. Nagtatanong kung anong ginagawa niya. Nagsasend ng kumain ka na? Pero wala, scene-zoned ka lang. Ngayon, siya na ang may hawak ng phone. Siya ang nagtataka kung anong ginagawa mo. Siya ang nagse-search ng profile mo. Tahimik ka lang pero ikaw na ang hinahanap. Kapag ikaw ang iniiwasan, doon ka mas naging mahalaga. Nang hindi ka na nagsalita, nung hindi ka na nagpaabot ng kahit anong emosyon, nung hindi ka na nangulit, doon ka mas naramdaman. Kasi ang babae hindi nasanay na hindi siya pinapansin. At kapag dumating ang lalaking hindi nagpapasikat, hindi naghahabol, siya ang naiiba. Siya ang mas tumitibay. Siya ang hindi basta-basta makakalimutan. Reverse psychology in action. Ano ang reverse psychology? Simple. Ang tao ay mas na-attract sa bagay na hindi siya sigurado. Kapag binigyan mo siya ng atensyon, nawawala ang thrill. Pero kapag hindi ka sigurado, lalo kanyang gustong malaman. Ginamit mo ang reverse psychology hindi para manipulahin siya, kundi para ipakita na kaya mong mabuhay kahit wala siya. At yon ang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi ka nagreklamo, pero siya ang umiwas sa katahimikan mo. Hindi ka nanghingi ng closure. Hindi ka nagtampo. Hindi ka nagpost ng pa-victim. Tahimik ka lang, pero sa katahimikan mo, lumabas ang lakas mo. At yung lakas na yon ang hindi kayang baliwalain ng babae. Kaya siya na ngayon ang kumakatok. Siya na ang nagsisend ng kamusta ka. Siya na ang nagre-reach out. Dahil napagtanto niyang nawala ka at hindi ka naghahanap. Paano mo ihahandle kapag siya ang nagparamdam? Huwag kang magmadali. Kapag nagparamdam siya, ang unang instinct mo, mag-reply agad, mag-explain, magpakita ng excitement. Pero ang stoic na lalaki, hindi nagpapanik. Huminga ka, huwag mong ipakita na excited ka. Walang emojis, walang love quotes. Kalmado lang, hindi porke nagparamdam siya, babalik ka na agad. Tanungin mo muna ang sarili mo. Genuine ba to? Gusto ka ba niya o gusto lang niyang siguraduhin andyan ka pa? Namimiss ka ba niya o gusto ka lang niyang i-check? Hindi lahat ng paramdam, sincere. Minsan test lang yan. At minsan ego lang yan. Kapag tumalon ka agad,
babalik ka lang ulit sa dating cycle. The Stoic response, composed, confident, controlled. Kumilos bilang lalaki na hindi na umaasa. Kapag kinausap ka niya, sagutin mo. Pero hindi sa paraang desperado. Walang paninisi, walang drama, walang tanong ng bakit mo ako iniwan. Simple lang, ayos lang ako. Busy din. Hope you're doing well. Maganda ang sagot pero walang pasaring. Dahil ang goal mo hindi para maibalik siya, kundi para patunayan na kaya mong maging okay kahit wala siya. Hayaan mo siyang magbigay ng effort. Ngayon siya ang nagparamdam, let her work for it. Let her ask the questions. Let her show consistency. Huwag kang agad-agad bumalik sa dati mong ugali. Kasi kung babalik ka sa pagiging available, mawawala ulit ang halaga mo. The only way to keep her interested now is this. Maintain your silence kahit nagpaparamdam na siya. Let her prove her worth. Ang lakas ng lalong walang ginagawa. Mas gusto kanyang balikan kapag wala kang hinihingi. Kapag wala kang hinihingi, mas nagiging attractive ka. Kasi hindi mo siya pinipilit. You're whole. You're calm. You're focused. At hindi mo siya kailangan para buuin ang sarili mo. At sa ganong mindset, ikaw ang hindi makalimutan. Tahimik ka, hindi ka galit, pero ramdam kang nagsara na. Walang block, walang mute, walang away, pero ramdam niyang nagsara ka na. At yung presence na dati niyang sinasayang, gusto niya ulit makuha. Pero ngayon, hindi ka na naghihintay. Ikaw na ang pinipili ng sarili mo. At kung gusto kanyang balikan, hindi ikaw ang mag-a-adjust, siya na. Tahimik kang nawala. Tahimik kang bumangon. Tahimik mong binago ang sarili mo. At ngayon, tahimik mong nakuha ulit ang atensyon niya. Nang hindi ka nagmakaawa, hindi ka kailangang mag-effort para mapansin. Kasi ikaw mismo ang bagay na hindi madaling makalimutan. Kung natutunan mo kung paano manahimik na may dignidad at nagbunga ito ng respeto, i-comment mo sa baba. Tahimik ako pero siya ang hindi mapakali. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa susunod nating Stoic series.